kabady, 8:30 na po ng umaga. Yan, so nandito na po tayo sa likod. Tayo po ay magpapakain na. Yan, medyo maaga ngayon dahil mamamalengke. At ang ating weather ngayon ay napakaganda mga kabady. Clear na ang kalangitan. At ang init na, 8:30 pa lang. So kung maririnig nyo sa background, yung ating solar ay umaandar na. Yan. So ika 45 days na nila mga kabady. So tara, samahan nyo ako. Magpakain na tayo. Start na. Yun mga kabady, naibigay na natin halos lahat yung pagkain nila. Babalik tayo dun sa may malapit dun sa exitan. Gawa ng nandito yung marami, tsaka medyo mas mababa dito eh. Yan o. So makikita natin sila. Yo! May tutubi pa mga kabady. Hindi takot. Yan, meron pa tayong mga 300 grams, mga ganyan, less than half kilo. Yan, ganda na ng panahon mga kabady. Nakita nyo yan, blue na yung ating kalangitan. Tapos ang ganda na rin ng ating tubig, hindi masyadong green. Yan, medyo murky, pero ayan o, diba? Kitang-kita nyo sila. Tapos ang lakas na ng solar, naka-level na yung tubig dun sa exitan. So maanod na ng maanod yung maduming tubig tsaka yung lumot. Yan, para iwas sa pagkakakulay green ng ating tubig. Sana ganito lagi yung kulay para kitang-kita natin sila. Tignan nyo, matatansyan nyo na kung gaano sila kalaki kapag pinapanood nyo sila. Yan, sabi ko nga medyo maaga tayo nagpakain, 8:30 pasado pa lang. Kasi nga mamamalengke. Pero syempre bago mamalengke, magpakain na, kasi baka matagalan na naman sa palengke. Sayang naman yung oras. Baka mamaya biglang umulan na naman sa tanghali or sa hapon. So sinasamantala natin yung magandang panahon para at least makakain sila ng dalawa or possible 3 beses sa isang araw. Ngayong maganda na ang panahon, dapat laging 3 beses sila makakain para tuloy-tuloy ang paglaki nila mga kabady. Ilang beses lang nakakita ng ganito kaganda na nung unang grow natin. Pero ngayon talagang hanggang siguro ma-harvest kung ganito maganda na yung quality ng tubig, yung kulay ng tubig, mas magandang panoorin sila. Kahit malayo nakikita nyo na sila mga kabady. Dati pag ginanyan ko dati, dahil green na green yung tubig, wala na, hindi mo na makikita. Maano mo na lang yung paggalaw-galaw ng tubig. Pero ngayon, nandun sila sa
malapit dun sa may pader sa kabila, pero ayun oh, kitang kita pa rin natin sila ng malinaw. Hintayin natin maubos to, tsaka natin ibigay na lang lahat. Lalaki na sila oh, mga nasa 2 inches na to 2.5 inches na yung iba. Ang kaso parang hindi ko na napapansin ang red tilapia, parang naubos na talaga sila. Matinik talaga yung mga ibon na pumupunta rito sa fish pond. Sila ang nakakarami, pero ganun talaga, kasama yan, hindi natin maiiwasan. Yan, so konti na lang to, bigyan na natin lahat, naghihintay na rin naman na sila dyan. 3, 2, 1. Yan. Yung iba nag-iikot pa doon, oh. Pero ganyan talaga ang mood nila mga kabady kapag medyo maaga-aga pa tayo nagpakain. Pero pagka mga alas 9, alas 10 tayo nagpakain, pagbagsak ng feeds, talagang sunggaban yan sila. Pero kakainin nila yan mga kabady sila. Ayan, ubos nila yan. Yun nga lang, parang malaro pa sila pagka mga ganitong oras. Yan, nag-start na yung ibang kumain ulit. Pagka tayo ay medyo napagang magpakain sa umaga, meaning sa tanghali medyo mapapaaga rin. Ganun lang naman yan, adjust. At least 3 hours, 4 hours, yan, 5 hours gap, papakain ulit. Yung iba oh, andun nag chill lang. Tapos yung size nila almost majority magkakalaki. Maganda yan, walang masyadong naiiwan sa paglaki. Ang dami na nila dito. Yung laki niya, no? Oh, yung takaw pa niya, oh. Kita niyo. Itong nakuha natin ngayon, yung paglaki nila parang pahaba. Yung unang inalagaan natin, medyo palapad. Pero makikita nyo naman dun sa may pinakabatok nila, mataba sila. So meaning nakakakain sila ng ayos. Kasi kapag medyo manipis yung batok nila mga kabady, ibig sabihin nun na medyo kulang yung kinakain nila or hindi sapat. Yung kasi yung part na malaman din. Tingnan nyo. Yung iba nandoon.
Tapos nga pala mga kabady, yung net doon, tinanggal muna namin ni mama. Gawa ng, hindi ko alam kung na anuhan yata ng aso yon or nung manok dyan sa kabila. Kasi natumba yung kwan, yung nilagay nating tulos. Kasi mababaw lang naman yung pinagano ko doon pinatayo ko lang para maharangan lang. Kaya nangyari, natumba. Kaya tinanggal muna ni mama. Baka mamaya ibalik ko. Tapos pagka okay na, pakawalan natin yung mga alaga ulit natin para makakain sila ng damo. Ayan. Grabe ang init ngayon mga kabady. Sobrang hapdi sa balat. Ang aga pa. Yun. So sinusunggaban na nila. Pabalik-balik lang sila. Pero maubos nila yung mga kabady. Pabalik-balik lang sila. Yan, so mga kabady, konti na lang naman na yan. Hindi ko natatapusin na i-video hanggang maubos nila. Kasi nga mamamalengke pa kami. So yun, mamaya na lang ulit mga kabady. Update ko kayo pagka magpapakain na ulit tayo. Update mga kabady, 1:42 na. Yan, pangalawang kain nila mga kabady. Tara, samahan nyo ako. Pakain na tayo. Start na. Yan, bigay tayo dito mga kabady. Marami sila dito. Ang bilis lang naubos yung binigay natin. Konti na lang ito. Sa mga susunod na araw ay magdadagdag na siguro ulit tayo. Para nang sa ganang makuha yung gutom nila. Kasi lumalaki na naman sila, kaya dumadami rin yung kailangan nilang pagkain. Grabe, laki niya, no? Kita niyo ba yan mga kabady? Yun, no? Parang hindi kabats ng ating mga tilapia. Parang ahead siya ng mga 1 linggo, parang gano'n. Sobrang laki niya. Yan siya, oh. Tapos yung ating red tilapia, parang kaninang umaga napansin ko iisa na lang. Yung parang koi na lang yung kulay, pero hindi ko siya nga makita ngayon. Baka nandun banda siya na yun. Tapos ang ganda pa rin ng panahon mga kabady. Clear na clear pa rin. Ayan. Ganda ng panahon. For sure
makakapagpakain pa tayo mamaya. Mga alas 5 na siguro ako magpapakain mga kabady. Nag-iikot-ikot na naman yung iba. Diyan sila sa malilim banda eh. Ayaw nilang pumunta dito. Konti na lang mga kabady, maubos na nila yun. Paikot-ikot na lang iba, busog na. Grabe talaga yan oh, ang laki niya oh. Ang ano niya pang kumain, ang takaw. Ayan. Kita nyo ba yun mga kabady? For sure yan yung mga pagpatak ng mga 3 months nila, mga kasing lapad na yun ng palat natin mga kabady. Ngayon pa lang ang laki na niya. Ano? Kitang kita mo siya. Yung laki niya parang nasa 3 inches na. Ayan eh. Siya. Napapansin talaga siya kagad pagkasama siya ng mga marami. Ang laki kasi niya eh, compare dun sa mga iba. Dalawa sila oh. Meron pang isa dun. Sa bagay, hindi rin naman talaga tayo dapat magtaka. Gawa nga ng magaganda yung nakuha nating fingerlings. Nung una, pagdating namin dito, walang namatay. Mahigit 1 buwan na sila pero 3 pa lang yung mortality mga kabady. Yan, tapos ayun yung red tilapia eh. Nandito na, malapit sa hagdan. Nakita ko na siya pero lumubog. Hindi na siya dito naglalagay ngayon, doon na siya banda sa may gitna. Siguro natakot. Ikot na lang siya. Kita-kita yung sinimento nila dun sa may gilid mga kabady. Ito ibig sabihin medyo malinaw-linaw yung ating tubig kasi nga naka-level yung exit natin, yung tubig naka-level din sa exit, kaya lahat ng sobra tapon agad. So lahat ng madumi flush out agad. Tsaka maganda yung naging setup kasi andun yung ating pump pero ang dami nating mga hose, mga PVC na natira, kaya so nilagay ko dito tas dito, kumbaga end to end silang dalawa. Yun naman ang maganda pagka talaga magtitisupan mga kabady. Dapat mula sa isang gilid
yung papasukan, tapos sa kabilang gilid naman or sa kabilang dulo naman yung exitan, para lahat ng dumi dito sa unahan ay ma-flush out doon sa hulihan. Yun naman ang dyan. Ideal. Pero ito kasi dapat maganda kung nandyan sa may bandang gitna, andyan sa may poste na yan. Kaya lang doon naman tayo kinulang, kaya nandito lang sa isang gilid. Pero kung may ibang pang sanang PVC, balak ko ilagay doon sa gitna para na sa ganun mas maganda yung tulak niya ng tubig. Kasi tignan nyo dito banda, yung mga lumulutang na puti-puti na yan yung mga pupunong mga tilapia natin. So hindi basta-basta na dyan papunta roon, minsan lumulubog lang yan dyan. Kaya ang tendency dito minsan malumot, medyo madumi, kaya dapat time to time binubulabog natin yung tubig para sa ganun umangat ulit, tapos matangay papunta roon sa exit ng tubig. Pero so far naman makikita nyo naman, di ba? Maganda naman yung quality ng tubig natin. Hindi naman na talaga totally magbabago yan, or hindi na talaga mas lilinaw yan, gawa nga ng yung ilalim niyan mga kabady is putik. Kaya ganyan na, hanggang ganyan lang ang kulay niyan. Pero kung sana buhangin ng loob ng fish pan natin, makikita natin hanggang doon sa ilalim, parang sa ilog yan, parang ganon. Pero since putik yan, ganyan lang magiging itsura. Pero at least diba, kitang kita natin ang mga alaga. Hindi na katulad nung first grow natin na dark green yung kulay. Kaya kahit ganitong tanghali pa lang or hapon pa lang naman, hindi mo na sila kagad, hindi mo na sila basta-basta makita, gawa ng halos transparent yung kulay nila, tapos yung tubig dark green. Yan, wala na. Parang gano'n na lang nakikita mo. Gumagalaw-galaw na lang yung tubig, parang gano'n na lang. Pero since maganda na yung ating overflow, yan, napapanood natin sila. At mas maganda pang panoorin yan kapag mas malalaki na sila mga kabady. So hintayin natin yun. Yan, so mga kabady, tapos na tayong magpakain at naubos na rin naman nila. So update ko ulit kayo mamaya. Update mga kabady, pasado alas 5 na, huling kain ng ating mga alaga ngayong araw. Yan, so samahan nyo ako. Start na. Yan mga kabady, nabigay na natin yung almost 2 kilos. At naiano na pala natin, nailagay na natin yung net ulit doon, tapos pinalabas na natin ulit yung mga alaga nating mga manok, pabo at saka yung gansa. Yan, sila yung mahilig lumabas-labas. So nag-aabang na rin sila kasi may hawak akong timba, kaya akala nila kakain na rin sila. Pero tatapusin ko lang tong pagpapakain ng isda. Anong? Papakain na rin si Manong Ryan.
Busin na natin to dito. Yan, siguro nagsundo siya. Yan, medyo makulimlim na mga kabady, gawa ng natakpan na ng puno itong fish pan. Yan, so hindi na natin sila masyadong makita unless dito sa may tapat lang natin. Yan, yung iba naggala pa kasi marami-rami pa yung floating pellets doon sa may bandang gitna. Yan. So ngayon pa lang sila nagpupuntahan dito. Yan. Dito na sila, oh. Nag-aantay. Ganyang kalakas kumain ng damo yung mga pabo mga kabady. Kahit yan gansa. Kung hahayaan natin silang nakawala dito araw-araw, for sure malilinis to mga kabady. Yan, tandaan nyo na ganyan pakakapal yan, ha. Try natin na pakawalan sila araw-araw dito, tapos tignan natin yung changes nitong area na to. Yan, makita nyo makapal pa yung mga damo dito. Yan, so mga kabady, ilalahat ko na tong natira na floating pellet. Yung pasensya na at hindi na masyadong makita. Ayos pa rin yung weather ngayon. Clear na clear pa rin yung kalangitan. Kahapon ng gabi, grabe. Ang ganda ng langit kasi ang daming bituin mga kabady hanggang kaninang madaling araw. Kaya lang hindi kasi ako nagbibideo ng ganong kaaga. Wala pa ako sa wisyo. Yan, so mga kabady, hanggang dito na lang muna. Hindi ko napapahabain dahil papakainin ko pa tong mga to. Maraming salamat sa panonood, sa mga subscribers, sa mga silent viewers. Yan, sa mga family natin, sa mga friends at sa mga OFW. Yan, lagi ko pong sinasabi na wag po tayong magpaka-stress. Yan, ang problema ay may solusyon. Hanggang dito na lang. Bye bye.